And tomorrow, we'll be looking at what the future holds for the UAE's family businesses. The UAE's most popular morning show, The Business Breakfast, featuring Malcolm Taylor and Brandy Scott. Weekday mornings from 6. Powered by Dubai Investments, Standard Chartered Bank, and Budget Rent-A-Car. Suzanne from Dubai Today here. Now summer is over and the cooler days are coming, so it's time to get into training for the 10K run as part of the Standard Chartered Dubai Marathon. I'm aiming to improve my time on last year, and I want you, whether a newbie to running or consider yourself fit and looking for a new challenge, to join me in the Dubai Today and Women's Health and Fitness team with the support of Urban Energy. To enter, go to dubai1038.com and let's cross the finishing line together. The International Coffee and Tea Festival redefines the region's coffee and tea industry, incorporating the UAE's most prestigious coffee competitions and feature zones such as the Espresso and Brew Bar, the Tasty Zone and the Cafe Exchange. Be there to network and grow your business, buy or sell, discover franchising opportunities, or maybe learn how to set up your own cafe. It all comes together from the 30th of October to the 2nd of November at the Meydan Grandstand and Convention Centre. Call 0433555001 or visit coffeeteafest.com for more info. Tara na't makifiesta sa Fiestang Pinoy, ang pinakabagong Filipino restaurant dito sa Dubai. Ang ganda ng place, perfect sa parties, seminars, and other special occasions. And ang food, fresh, authentic, Pinoy na Pinoy. Fiestang Pinoy sa Landmark Grand Hotel sa Alriga Road, tapat ng Alguer Center. For bookings, tawag lang sa 04250-1111. Ano, tara na't pamiesta sa Fiestang Pinoy. Filipino Rhythm, brought to you by Al Ansari Exchange. Close to you in Al Fajera Century Mall. Al Ansari Exchange, your first choice. Kayo po yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Sa mga nag-tune in pa lang ngayon, napakinggan po na kanina ng mga ibang listeners yung first guest natin, si Engineer Milo Torres, isang freelance photographer, videographer, and artist, and website designer. Ang topic po natin gabi ay ang alam ko, ipapasa ko. So, ano ba ang English translation nito? Kung meron po kayong English translation ng ang alam ko, ipapasa ko, pakitext na lang po sa 4001 or i-shout na lang po ninyo sa Facebook page ng FEME or Filipino Rhythm Dubai 103.8. Ikaw, El, anong alam ko, ipapasa ko? Mix. Halo-halo yun. Akala ko same eh. Pass the ball. Kasi may premyo. Lalala ko nun yung Kayod Marino eh. Oy, oo nga, no? Oh. Pero may premyo rin sila, Daddy Blue. Pag nanalo sila, bibigyan ng libre lesson sa klase nila, nila Milo, at the same time sa DJ Rati. Pwede, di ba? Scholar. Pwede. Dapat deserving sila. So, okay, ang ano po, ang team po ay, ang alam ko, ipapasa ko. Kasi itong mga taong ito, katulad nga ni Milo, yung nalaman niya, ipinapasa niya ngayon. Okay? Sige. Kasi maganda eh. Tapos ito rin ating mga guests ngayon. Sige. Lahat talaga. Ipasa na natin. Pasahan. Okay, sige. Ang next guest natin, medyo bagito po siya dito sa UAE. Dumating siya ng November 2010. Medyo patapos na yung konting crisis eh. Pero may crisis pa rin eh. 2010. Nag-work po siya as executive secretary for 2 lawyers sa isang malaking legal firm na nakabase sa Dubai International Financial Center. Ano po siya, certified Microsoft Office user specialist, an expertise po sa Excel. Okay, ito po ang ating next guest, si Edmundo Kabading. Good evening, Ed. Magandang gabi po, Art, L, and Daddy Blue. At saka sa lahat ng nakikinig po sa buong mundo. Okay. Sir Ed, Yep. mukhang napakadami yung tagahanga sa labas. Tingnan mo, hello! Hello, hi. Picture. Sino Baka gusto mo silang batiin ngayon habang gising pa sila. Oo nga, binabati ko. Thank you dun sa mga sumama. Ayan, nandyan si Vanilo, ang team leader ng Digirati. Ang kanyang husband at saka mga friends namin. Okay, hello sa inyo. Sige. Okay. Mga labarkats ko pala. Si Daddy Blue, kapitbahay ko yan eh. Hindi ko napansin, labarkats ko pala nasa likod. Masyadong busy. Oo, busy. So, Ed, diretsuhan tayo, Yeah. no? Ano ang expertise mo talaga sa itong mga Microsoft Yung programs? specifically, Microsoft actually, Microsoft Office applications. Okay. But specifically, yung naging favorite ko dyan at saka yung love ko yung Microsoft Excel. Why is that so?
Kasi I started up somehow teaching doon pa lang sa Pilipinas. Nagtuturo na ako. Tapos eventually nakita yung aking sigurong kadaldalan, ginawa akong marketing manager. So somehow nung sinesell ko yung aming product doon sa isang school sa Pilipinas, ay pag naririnig na nila ako, sabihin, sige Ed, basta ikaw na rin magtuturo. They started up like that. Tapos nag-handle na ako ng mga corporate trainings ng malalaking kumpanya din sa Pilipinas. Alright. So yung produkto mo is Microsoft? I can say yes, Microsoft kasi sinertified ko na rin siya kaya. Okay. Okay. And then di ba nung nakwento ko sa iyo na I know someone na medyo mature na siya nang pumunta ng Dubai. But mature in a sense yung edad, Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin matanda na. Okay. May edad, but pumunta siya dito sa Dubai at naging successful pa rin. Hindi naging balakid yung kanyang pagiging 40-something. Sir Ed, na-inspire kami dyan, Ikaw, ano bang pwede mong sabihin sa mga tagapakinig ngayon? Hindi naman tayo nag-encourage na mag-visit-visa dito ng ganong edad, But then, kung nandito na sila, Bakit ka pala pumunta dito? Yung una kasi talaga wala naman akong balak talagang pumunta sa kahit anong bansa. Until lang siguro nagkaroon na rin ng krisis sa Pilipinas. Opo. And then in relation dun sa aking expertise, somehow dun pa lang sa Pilipinas kasi nagmamanage na ako ng Facebook account. Then a lot of people ask me questions regarding Excel, yung mga trabaho nila, paano gagawin, paano i-clip, etc. etc. And then one of my friend in Dubai, nagtatanong na rin sila sa akin, pati yung kanyang boss. So until such time na nabibigyan ko sila ng solusyon na kunyari yung kanilang 5 araw gagawin, pwede naman palang 5 minuto na lang. Totoo. Or something like that. Totoo. So ayun, nung na promote yung aking kaibigan dito sa Dubai, somehow nakabakante yung posisyon niya. Inulok sa akin ng boss nung nakilala na ako. Kaya I was actually directly hired from the Philippines going here in Dubai. Kaya parang tuloy-tuloy na from there. Okay. Tapos after a year dun sa warehouse, nakita naman ako ng mga kaibigan natin at inalok naman ako dito sa isang law firm. And then the rest is history. The rest is history. Okay. Galing. Tapos, what I have heard as well is that every Friday, mukhang iniikot niyo ang buong Dubai and Northern Emirates because you are teaching Excel. So, how do you start your day every Friday? Basta, in fact, mas maaga pa nga akong gumigising pagka Biyernes, dahil I live in Alcos before. Tapos, ang klase kong unang-una, Ajman, alas 8 ng umaga, then followed by Sharjah, tapos Karama, and then Dera. Puro sa Excel to tinuturo mo? Puro Excel kasi marami kaming mga nagtuturo na dyan. Okay. Kaya parang ito namang nakita ko na gusto kong somehow makapag-share ng aking expertise. At ayun naman, na marami na ring namulat sa magandang aming ginagawa. Kaya natutuwa naman siya at marami na tayong nagiging estudyante at nag-aaral dyan. Well, si Milo, may dinaanan din siyang bagyo. Kayo, anong bagyong dinaanan niyo? Madami. Sa Pilipinas pa lang, marami na tayong nadaanan dyan na somehow. Nabutan yung Ondoy. Ibang klaseng bagyo. No, in your life, what makes you, bakit nyo dinidesisyon ng mag-share ng inyong knowledge sa ibang tao? Una, sabi ko, yung aking natutunan ay naituro din naman sa akin. So, na-share ko lang, parang gusto ko na lang din i-share yun at the same time. So, iba yung fulfillment kapag nagturo ka at minsan may nakasalubong ka, binati ka. Iba yung fulfillment na nakapag-share ka ng knowledge mo, natuto dahil sa'yo. So, somehow, it's a good karma na rin. Kaya siguro maganda na rin yung nangyayari sa akin dito sa Dubai dahil siguro sa pag-share kong ganyan. So, I see that only as parang iipon lang ako ng aking swerte. Basta't mag-share lang ako na mag-share. Pay forward. Na walang sa halong panghihinayang, kapalit or something like that. Yeah. Yung Excel na software, not necessarily na finance or not accountant necessarily. Ka. So kung let's say non-accountant ka or non-financial professional ka, saan mo magagamit yung Excel? Marami siya kasi sa tingin ko sa lahat supposedly ng area
ng trabaho mo sa opisina, dapat magagamit mo siya and the reason why a lot of people somehow medyo tinitignan, dapat accounting. Not necessarily. Okay. Even I, as an executive secretary, somehow... paano mo nagagamit sa work mo? Kasi like for example, filing, tapos nagmo-monitor kami ng kunyari ng mga kliyente namin kung sino na yung, ano na yung status, etc. etc. So, monitor, madaling tignan, isang buong ganyan. May sistema naman kami ginagamit, kaya nga lang, gusto kasi tinitignan ko one time. Pagka tinanong ako bigla akong titingin na lang doon sa aking ginagawa at masasabi ko kagad. Nakikita yan sa Excel? Yeah. Yes, makakagawa ka na somehow ng report and summary report immediately. Pagka tinanong ka, Ed, I need this client. Can you tell me how much we were able to get from this client, etc. So something like that. So immediately madali naman siyang gawa ng sistema. Parang tracking, summarizing, reporting. Okay. Maganda yan. Kailangan ko yan. Kailangan mo? Okay. So later on next year na yata. Kasi alam ko ang every Friday kayo, di ba? Every Friday. How many Fridays? 10 Fridays. Yes, 10 Fridays. 10 Fridays. And 1.5 hour. 1.5 hour every Friday. And, wow. These are kind of heroes talaga na kung makita niyo yung lugar na Milo, I don't know where your next training will be, no? It will be in the Philippine school. Philippine school, okay. Malaki. Relatively better. But compared to them, talagang wow ka talaga. But you will see people are really nagtsatsaga kasi they want to learn. Yeah. And we honor you people for, passing on what you have. Okay, is there a time or... Wala. Tapusin na natin si Ed. Okay. So, ano yung mga testimonials o ano mga feedback sa mga estudyante mo? Let's say na may nakita ka after 6 months. Anong pasalamat niya sa'yo? Ano nabago sa buhay nila? Meron ako isang tumatak sa akin estudyante ko na nag-umpisa sa ng basic Excel. Pagkatapos after a while, gwardiya lang siya sa isang kumpanya din dito sa Dubai. Okay. Nagkaroon ng internal hiring. Pagkatapos nakapasok siya, ang sweldo niya bilang gwardiya siguro mga 700 to 800. Something like that, no? Pagkatapos nung nakapasok na siya doon because of hindi ko naman sinasabi na it's because Excel alone. Siyempre may iba siyang skills. Nakatulong lang ng malaki yung parang operations dahil yung kailangan dun sa warehouse nila ay kailangan ng Excel background. So, fortunately, ayan, sabi niya sa akin, bumalik siya sa akin at thank you sir, buti na lang at na nag-aral kami sa iyo. So, ngayon nagtatrabaho na siya sa opisina. He's earning around 5,000, 7,000 dirhams. Galing. O from the 1,000 dirham. So, malaking tulong. Laking bagay, no? So, I hope yung mga lahat naman nakikinig, yung given the opportunity. Madami. Mag-aral kayo tulad nito. Nakita ko nag-like si Roda Dalisa, isang guest natin. Dating guest natin before. Taga-Achman yan, di ba? Gano'n rin yung success story eh. So, hanggang kailan yung gagawin ito? Yung pagtuturo at pagtuturo? Hindi ko alam kasi parang innate na lang nga sa akin yung turo ng turo. Parang nature hindi yung turo ng turo, ha? Hindi. Nagpapass ng knowledge. Training. Ano sa English ng turo-turo, Blue? Point. Alright. So, sige. So you said it's an innate from you to do this. So parang siguro I was brought here to be a teacher. It's a mission actually. It's a mission. And of course, ang nakafocus lang kayo sa ating mga kabayan. Ayun naman, ngayon pala. At kailangan mauna muna tayo mga kabayan. Mag-aral lang po tayo maigi. Dagdagan po natin dito. Maraming available na trabaho dito sa Dubai. Kaya nga lang po, dagdagan natin yung ating kaalaman. Okay, maraming salamat, Ed Cabading, ang ating expert sa Excel. Filipino Excel in the Middle East pala tayo. So, meron pa kayong katanungan, mag-text na lang po 4001 or mag-shout na lang po sa Feme Wall or sa Filipino Written Dubai 103.8. Ngayon, pagkain ulit pag-uusapan ni Bluebird. Pero may mga mali pala, may mga nag-send dito ng mga sagot, walang pangalan. Dapat may name. Kasi pag walang pangalan, disqualified. Correct. At saka may mix-mix talaga yan. Ayan, okay. So, yung katanungan, ganun pa rin. Tagalog na lang, baka hindi na naintindihan. Ano yung pangalan ng Max's Combo Meal na merong pancit canton in it? Alright. Ano ang Max's Combo Meal na merong pancit canton in it? Yan. Anong kasagutan? Kung alam nyo, send lang sa 4001 kasama ang kompletong pangalan. Ako pa si Bluebird. Filipino Rhythm. For the people you love, bring them to Max's. If you want to help crown the king or queen of green,
then you'd better be quick. Thursday is deadline day for all nominations for the Dubai Chamber Ecopreneur Award, and we want to hear from you. To nominate, go to DubaiEye1038.com